Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa 1 Timothy at ang ating pagbubulayan ng 1 Timothy chapter 4 verse 6 hanggang 10. 1 Timothy chapter 4 verse 6 hanggang 10. Ito po ang salita ng Diyos. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang buting lingkod ni Kristo Jesus, na pinalusog sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na iyong sinusunod. Subalit tanggihan mo ang masasama at mga walang kabuluhang katha. Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. Sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos, sapagkat dahil dito ay nagpapagal kami at nagsisikap, sapagkat nakalagak ang aming pag-asa sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga nananampalataya. Tayo po yung maging malalaki. Salamat po sa pagkabasa ng inyong salita. Samahan niyo pong unawaan ang mga bagay na ito, upang sa ganun masunod namin ang inyong kalooban para sa kalalhatian ng iyong pangalan. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, tayo po yung nag-aaral dito sa 1 Timothy at sa mga nakaraang chapter, bilang review lang sa atin, nakita natin na ang 1 Timothy ay isinulat ni Pablo para kay Timoteo upang turuan at ibigay yung mga bagay na dapat gawin sa loob ng iglesia. Nakita natin sa chapter 1 kung saan pinatitigil ni Pablo o inutusan niya si Timoteo na turuan o ipatigilin yung mga nagtuturo ng mali sa loob ng iglesia. Nakita natin sa chapter 2 kung saan dapat lahat ng tao ay manalangin sa pangunguna ng mga kalalakihan at sa pagpapasakop ng mga kababaihan sa pamamagitan ng kanilang pananamit at maging sa kanilang hindi pagtuturo sa loob ng iglesia. Sa chapter 3, nakita natin yung mga kwalifikasyon ng obispo, ng pastor at mga diako. No. Lahat ng yan, merong kahalagaan sa atin sapagkat ang iglesia ay itinalaga ng Diyos bilang suhay, haligi at suhay ng katotohanan. Kumbaga, nasa atin ang katotohanan at kung nasa atin ang katotohanan, nararapat lang na mamuhay tayo ayon sa katotohanan. At yun ang dahilan kung bakit naglahayag si Pablo ng napakaraming mga bagay na dapat gawin sa loob ng iglesia. Ngunit nakita din natin sa chapter 4 na sinabi ng banal na Espiritu na darating ang panahon na marami ang tatalikod sa pananampalataya. Kaya binigyan niya ng mga tanda o palatandaan ang iglesia o si Timoteo upang ipakita kung sino-sino yung mga taong iyon. Nakita natin yung mga legalista doon sa chapter 4 kung saan ipinagbabawal nila ang mga bagay na hindi ipinagbabawal ng Diyos at iniuutos nila ang mga utos na hindi naman iniuutos ng Diyos. So yung ating mga pinag-aralan last time. At ngayon, muli nating nakikita si Pablo na nakalapat kay Timoteo ang kanyang turo, kung saan ipinapaalala ni Pablo ang kanyang tungkulin bilang isang mabuting lingkod. At ito po ang paksa natin ngayong umaga. Mga tanda ng isang mabuting lingkod. Mga tanda ng isang mabuting lingkod. Ito po ang ating pangunahing mithiin or goal, layunin, na bawat naglilingkod sa Diyos ay isang mabuting lingkod. Ayaw natin na naglilingkod lang tayo, ayaw natin na sabihin tayong masamang lingkod, kundi gusto natin na tawagin tayong mabuting lingkod. Kung babasahin nga natin ng Mateo, panandalian, tingnan natin sa Mateo chapter 25 verse 21. Narito yung ating pinaka-mimithi na talata o salita na sasabihin sa atin balang araw ng Diyos. Sabi dito sa 25:21 ng Mateo, sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa konting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay.
pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Nice ba natin marinig yung katagang yan, mga kapatid? Yes. Lahat tayo ay may pagkakataon na marinig yan kung tayo ay maglilingkod na mabuti. At itong ating mithiin, itong nais natin sa ating pagiging Kristiyano. Napakahalaga nito dahil ang mithiin o yung goal ay layunin ay magdedirect po ng ating mga ginagawa. For example, kung gusto nating pumunta ng Boracay, anong kailangan nating gawin? Maghanap muna ng pera kasi mahal papunta ng Boracay. So, hindi ka makakapunta ng Boracay kung wala kang pera. Pero, nag-prepare ka ng pera kasi alam mong may pupuntahan ka doon sa Boracay. Ganun din po sa ating mithiin bilang isang Kristiyano. Kung nais nating matawag tayo ng Diyos na mabuting lingkod, mabuting alipin, gagawin natin yung mga bagay upang makamit natin yung bagay na iyon. So, 4 na tanda po na isang mabuting lingkod ayon po sa ating text sa chapter 4 ng 1 Timothy. Una, nagtuturo. Pangalawa, malusog na kaalaman. Pangatlo, nagsasanay. Pang-apat, nagpapagal at nagsisikap. Yun po yung 4. Nagtuturo, malusog sa kaalaman, nagsasanay, at nagpapagal at nagsisikap. So una, nagtuturo. Nagtuturo. Ang mabuting lingkod ng Diyos ay nagtuturo. At hindi lang basta nagtuturo, siya ay may sigasig sa pagtuturo. Sabi dun sa verse 6 ng ating text, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting lingkod ni Kristo Jesus. So, tinuturuan dito ni Pablo si Timoteo na kailangan niyang ituro ang mga bagay na ito. Kailangan niyang ibukas ang kanyang bibig sa mga bagay ng katotohanan ito. Kung titignan natin ng chapter 4 verse 13 to 15, makikita natin dito, sabi dito, hanggang sa dumating ako, bigyang pansin mo ang hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangangaral at pagtuturo. Baga sinasabihan niya si Timoteo, gamitin mo yung oras mo, gamitin mo yung lakas mo sa pangangaral, sa pagtuturo. Sabi niya sa verse 14, huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo'y ibinigay sa pamagitan ng propesiya na may pagpapatok ng mga kamay ng kapulungan ng matatanda. Meron kang kaloob, Timoteo. Binigyan ka ng kaloob, Timoteo. Kaya huwag mong pabayaan yung mga kaloob na iyan. Sabi niya sa verse 15, gawin mo ang mga bagay na ito. Italaga mo ang iyong sarili sa mga ito upang ang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. So, ang pinupunta lang dito ni Pablo, yung paglilingkod mo, Timoteo, ibigay mo ang buo mo. Ibigay mo yung buong kalakasan mo. Chapter 5, verse 17, ito rin yung sinasabi dito. Ang matatanda na namamahalang mabuti ay ituring na may karapatan sa ibayong karangalan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo. Bakit bibigyan natin ng na karapatan ng ibayong karangalan yung mga elders o yung mga nagtuturo? Kasi sila po'y nagpapagal sa kanilang pagtuturo. Chapter 2 sa 2 Timothy, chapter 2 verse 2, ganun din. Ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harapan ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo rin naman sa iba. Sabihin, ituro mo lang, hindi lang doon sa mga taong kundi maghanap ka ng mga tao na nais din nilang magturo. Chapter 4 verse 2 ng 2 Timothy, ganun din ang sinasabi. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Magsikap ka, Timoteo. Magturo ka, Timoteo. 2 Peter chapter 1 verse 12. Hindi lang si Pedro, hindi lang si Pablo o si Timoteo ay ganun din ang sinasabi.
2 Peter chapter 1 verse 12, itong sabi ng talata, lagi kong hinahangad na ipaalala sa iyo ang mga bagay na ito. Nakikita natin yung puso ni Pedro. Meron siyang hangarin na ipaalala yung mga bagay na kanyang alam sa pananampalataya. Chapter 3 verse 1. Mga minamahal, ito ngayon ang ikalawang sulat na isinulat ko sa inyo. At sa dalawang ito'y ginigising ko ang iyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo. So nakikita natin dito mga kapatid, pagmasdan natin yung mga talata kung saan ipinapakita yung sigasig at nais. Nais nila na matuto, lumago yung mga kapatid nila sa pananampalataya. Hindi sila napilitan. Kaya nga, ayaw ko yung haharap sa pulpito o magtuturo sa pulpito nang napilitan sila sa kanilang gawain. Kailangan ng pagtuturo ay hindi po sa pilitan. Meron kang nais na matuto yung taong tinuturuan. Yun po yung essence ng pagtuturo. Kaya ang kasalanan dito mga kapatid, ang pagiging tamad sa pagbabahagi ay hindi lang kakulangan, ito po ay isang kasalanan sa Diyos. Dahil maliwanag po na mayroong utos sa atin bilang mga mananampalataya na go and preach the gospel. Maliwanag sa atin yon. Ibig sabihin, tayo'y humayo at ipangaral ang salita ng Diyos. Essence ng pagtuturo. At ang pagtuturo ay kaloob ng Diyos, kaya ang hindi rin paggamit sa mga kaloob ng Diyos ay tanda rin ng hindi pagiging tapat na katiwala. Nabasa natin kanina sa Mateo chapter 25 kung saan nandoon yung binigyan ng pinagkatiwalaan ng Diyos yung kanyang mga lingkod ng mga bagay na kailangan na lang i-work out sa kanilang sa kanilang mga talento. 'Di ba? Naalala natin yung isa, tinago niya doon sa sa ilalim ng lupa. At anong binigay sa kanya na kataga ng Panginoon, anong binansad sa kanya ng Diyos? Ikaw na tamad at masamang alipin. Bakit? Kasi itinago niya. Kaya nga kung hindi natin gagamitin yung mga kaloob natin na ibinigay sa atin ng Diyos, ito po isang tanda ng hindi pagiging tapat na katiwala sa harapan ng Diyos. Mag-a-apply po ito sa lahat ng kaloob ng Diyos. Hindi lang sa pagtuturo. Now, ang kaloob sa akin ng Panginoon, sa biyaya niya, yung pagtuturo, pangangaral, pero hindi lang naman yun ang kaloob ng Diyos. Marami pang mga kaloob ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pero ang tanong mga kapatid, kung ginagamit ba natin yung mga kaloob na yan para sa iglesia at para sa Diyos? Dahil kung hindi natin ginagamit mga kapatid, hindi tayo nagiging mabuting katiwala. At kung hindi tayo magiging mabuting katiwala, imposible na tayo ay maging mabuting lingkod. Mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, si Kristo mismo naglingkod para sa ating kaligtasan. Ginamit ang lahat ng Kanya, binigay mismo yung Kanyang buhay, nagdusa, nahirapan, para lang sa kapakanan nating mga makasalanan. Minsan kasi sa paglilingkod, gusto natin yung pag-okay na lahat, saka lang ako maglilingkod. Kapag masaya na, kapag kumikita na yung church, kapag nabibigyan na ako ng pera ng church, para hindi naman sayang yung paglilingkod ko. Mga kapatid, hindi yun paglilingkod sa Diyos, paglilingkod po yun sa pera. Alalahanin natin mga kapatid ang dahilan ng ating paglilingkod. Hindi tayo naglilingkod para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Hindi katulad nung naalala ko na lumabas kami, hindi ko alam kung saan. Doon nata yun sa nung nag-family day tayo, may nakita kaming yung mga Jehovah's Witnesses na talagang kita mo yung sigasig nila. Kita mo yung pagpapagal nila. Kita mo yung gusto nilang i-share yung kanilang maling turo.
Bakit? Kasi sila ay required na gawin yun dahil kung wala yon hindi sila maliligtas. Pero mga kapatid, yung paglilingkod natin, hindi ganun. Ang paglilingkod natin sa Diyos ay bilang pagtingin o pagkilala sa biyaya ng Diyos. Iba ang ating motibasyon sa paglilingkod. At hindi rin tayo naglilingkod para sa makasanlibutang kayamanan. Marami naglilingkod sa Diyos dahil dadami yung kita nila. Tataas yung pagkilala sa kanila ng mga tao. Pero mga kapatid, hindi tayo naglilingkod sa ganun. Naglilingkod tayo sa kayamanang ibibigay sa atin ng Diyos doon sa walang hanggang buhay. Kaya ang hamon ko sa inyo mga kapatid, huwag nating panatilihing tikom ang ating bibig sa paghahayag ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Kung meron tayong alam patungkol sa salita ng Diyos, gamitin natin. Ipahayag natin. Hindi mo alam, baka yung mga pangungusap sa iyo ng Diyos sa araw-araw mong devotion, nakakatulong pala sa kapatid natin sa pananampalataya. Diba? Lahat tayo ay kagamit-gamit sa iba't ibang paraan. Ang mga pastor o mga tagapagturo, sa bawat isa sa atin tuwing nagtitipon tayo at sa mga magulang din. Kaya kapag tayo ay nag-reflection time after ng ating mga gawain, gamitin natin yung time na yun. Kung meron tayong reflection na pwede natin i-share sa ating kapatiran. Or kahit kapag tayo ay kumakain, pag oras ng kainan, para hindi lang puro, walang katuturan yung ating pag-uusap, kundi merong lalim sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa pagtuturo, nagiging mabuting lingkod tayo, maging ang ating mga tinuturuan. Kaya sabi ni Pablo doon sa text natin sa chapter 4 verse 6, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Pangalawang punto, malusog na kaalaman. Ang mabuting lingkod ay malusog sa kaalaman ng salita ng Diyos. Sabi po doon sa dating text, chapter verse 6, chapter 4, kung tuturo mo sa mga kapatid ng mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting lingkod ni Kristo Jesus na pinalusog sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na iyong sinusunod. Yung salita po ng pananampalataya dyan, yung salita ng Diyos, at yung mabuting aral, yan po yung mga theology o mga doktrina. Napakahalaga po sa mananampalataya na dapat tayo ay pinalusog ng salita ng Diyos. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17, itong sabi ng talata. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Pag-aaralan natin sa mga susunod. Pero sa ngayon, mga kapatid, napakahalaga na tayo ay pinalusog ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay kinasihan ng Diyos. Ito'y sa Kanya, galing. Hindi ito salita lang ng tao, ito ay galing mismo sa Diyos. Ang Diyos ang nagregalo sa atin ng Kanyang mga salita, kaya nararapat lang na palusugin natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, anong ituturo natin? Anong ibabahagi natin? Anong ibibigay natin sa mga tao? Kaya marami pong iglesia ngayon ang nagsasuffer sa kanilang pananampalataya o buhay mananampalataya dahil po sa kakulangan ng kaalaman ng salita ng Diyos at doktrina. Hindi nila alam kung anong tamang worship, hindi nila alam kung paano gagawin ang tamang disiplina sa loob ng church, hindi nila alam kung paano mag-conduct o magiging Christian conduct dahil hindi sila alam o busog ng salita ng Diyos. May kanya-kanya silang pananaw, may mga kanya-kanya silang preference,
pero kulang na kulang sila sa salita ng Diyos. Maraming iglesia rin ang kulang sa kaalaman dahil sa mga pastor at mga tagapagturo na mababaw ang kaalaman sa salita at doktrina. Tamad magturo, kaya gagamit ng AI, magpe-plagiarize ng sermon, ituturong doktrina ang mga tradisyon ng tao sa kanyang sariling opinion. Kaya nagsasuffer ang church. Marami rin ang humahawak sa turo ng anti-intellectualism, ibig sabihin, laban sa pag-aaral. Tinitingnan nila na sayang na oras ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Tinitingnan nila na kapag nag-aral ka ng doktrina, mayabang ka na kaagad. Bakit mo ko ginagamitan ng verse? Bakit mo ko ginagamitan ng doktrina? Yabang mo naman. At dahil dito, marami ang payat sa salita at doktrina, pero malusog naman sa kamunduhan. Mas marami pang alam sa politika, mas marami pang alam sa musika, mas marami pang alam sa laro, usaping walang katuturan, mas marami pang oras sa tsismisan, gising sa usapin ng makasanlibutan, pero tulog at walang interes sa salita at doktrina ng Diyos. Kasi doon sila nabusog. Ngayon, hindi po masama ang politika, dapat natin pag-usapan yan. Hindi po masama ang makinig ng mga music, pwede tayong makinig dyan, meron tayong kalayaan dyan, pwede tayong maglaro kung gusto yung maglaro para ma-disconnect o malinis yung ating isipan. Pero kung doon tayo busog, tapos payat tayo sa salita ng Diyos at doktrina, may malaki pong problema. Napapansin niyo po siguro sa pag-uusap ito. Pagka chismisan, ang ingay ng lahat. Pag pumasok na yung si Lord Jesus Christ, yung mga salitang Diyos, Bible, tigil lang ang usapan. Para bang may dumaang ewan. Mga kapatid, dapat baliktad. Dapat baliktad sa atin bilang isang iglesia. Kapag tayo, lalong-lalo na pag nandito tayo sa loob ng church. Kapag nasa loob tayo ng church, dapat ang mas liwanag o mas marami tayong oras at bukas ang ating mga labi kapag nag-uusap tayo ng salita ng Diyos at mga doktrina. At tikom kapag tayo ay nakakipag-chismisan. Dapat nga hindi tayo nakipag-chismisan. Mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, inilahad niya sa atin ang kanyang karakter at kanyang kalooban, hindi lang sa general revelation, kundi mula mismo sa kanyang mga labi, gumamit ng mga tao, maging mga anghel, upang tayo ay magkaroon ng kaalaman patungkol sa kanya. Kaya, nandito po sa atin ang Biblia, dahil sa mga ginamit ng Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos. Ayaw ng Diyos na manatili tayo sa kasinungalingan at kawalan ng kaalaman. Nais ng Diyos na lumago tayo sa kaalaman patungkol sa Kanya. Siya na mismo yung nagpapakilala sa atin. Tapos wala tayong interest. Siguro napansin niyo yun pag kayo ang nakikipag-usap kayo pag maraming kwentuhan, no? Tapos tinanong ka, ikaw, ano mo? Tapos gusto, makapag-share na ako. Magsisimula ka pa lang. Alam nyo, nung lumaki ako, tapos bigla may sumabat. Ako, nung lumaki din ako, ganun. Ano ba naman yan? Di pa nga ako nakakapag-start. Kasi nga gusto mong i-share kung sino ka eh. Ngayon ang Diyos, na ating Diyos na hindi niya kailangan gawin, nagpapakilala sa atin. Tapos sabihin natin, hindi Lord, tingnan mo to. Tumahimik ka muna, Lord. Tumahimik ka muna. Ako muna magsasalita, Lord. Please lang. Palagi ka na lang nagsasalita, Lord. Ako naman. Mga kapatid, napakalaking biyaya sa atin na ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin mula sa Kanyang mga salita. Kaya niyo bang i-imagine na walang salita ng Diyos?
Kaya nyo bang i-imagine na walang salita ng Diyos? Kung walang salita ng Diyos, baka nagpakamatay na lang din ako. Kasi wala akong pag-asa eh. Walang direksyon ng aking buhay. Pero sa biyaya ng Diyos, narito ang kanyang mga salita. Libre-libre na ating pag-aralan, pag-usapan, pakinggan, basahin. Kaya ang challenge mga kapatid, anong ituturo natin? Paano natin mapapalakas ang ating kapatid sa pananampalataya kung tayo mismo walang kaalaman mula sa salita ng Diyos? Anong ibabahagi natin kung kung hindi tayo puno ng mga aral mula sa salita ng Diyos? Paano malalaman ng ating mga mahal sa buhay na wala pa kay Kristo ang tanging pag-asa na meron tayo kung wala tayong salita ng Diyos? Ano ibabahagi mo sa kanila? Paano kung dumating yung panahon na sila ay nandun na sa ospital? Malapit nang kunin ni Lord ang kanyang buhay. Tinatanong niya sa'yo, anong gagawin ko para maligtas ako? Alam ko, mamamatay ako, pupunta ako ng impyerno. Anong gagawin ko para maligtas ako? Asang isasagot mo, ano? Patawag niyo si pastor. Paano yun? May sakit si pastor. Paano yun? Inatake din sa puso si pastor. Patay na si pastor. Anong ibabahagi mo, kapatid, sa oras na iyon? Basta magpakabait ka lang. Paano nga ako magpakabait eh? Pumamatay na ako. Anong pag-asang ibibigay mo sa akin? Ito, basahin mo Bible. No, dapat ikaw ang nakakaalam. Kaya magsiyasat tayo mga kapatid. Alamin natin kung nasaan na tayo, kung gaano na kalaki ang ating kaalaman sa salita ng Diyos. At mag-aral pa tayo. Kung nakita mo na, hungkag pa ang aking kaalaman, ay wag mo panatilihin doon. Mag-aral tayo. Lagi nating binabanggit na kulang tayo sa kaalaman, kaya wag tayong manghinawa sa pag-aaral. Nag-guess nyo yung mga kapatid? Nakakainis lang kung sabihin natin, kulang ako sa pag-aaral. Bobo ako. Ay, hindi ako marunong. Anong ginagawa mo? Self-pity yun, mga kapatid. Hindi yun ang nais ng Diyos sa atin. Oh yes, bobo tayo. Kulang tayo sa kaalaman. Yes, mahina tayo. Yes, kulang tayo sa kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Pero nandito ang salita ng Diyos. Mag-aral tayo. Magtanong tayo. Mag-isip ka. Magsiyasat ka. Palitan natin ang mga tsismisan ng pagpapalago ng kaalaman ng bawat isa sa pamagitan ng talakayan. I-share mo sa kapatid mo. Ito yung challenge ko, ito yung nasa isipan ko, anong maibibigay mo sa akin. Gamitin natin ng oras na yun. Pangatlong punto, nagsasanay. Gusto kong bigyan dito yung salitang pinalusog ng salita ng Diyos. Meron po bang pinalusog kapag kumain lang ng isang beses? Oo, every Sunday lang kayo kumakain ng salita ng Diyos. Kung every Sunday lang kayo, paano kayo lulusog? Hindi tayo lulusog kung walang pagsasanay. Kaya nga sabi sa atin ng ating talata sa verse 7, subalit tanggihan mo ang masasama at mga walang kabuluhang kata, sanayin mong iyong sarili saan? Kabanalan, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay may pakinabang sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Ang isang mabuting lingkod ay nagsasanay sa pagsunod sa salita ng Diyos, sa madaling salita, lumalago. Wala pong saysay ang pag-aaral ng salita ng Diyos at mga doktrina kung hindi naman tayo lalago sa kabanalan. Kailangan sa pag-aaral natin ang salita ng Diyos, sa pag-aaral natin ng doktrina, bakit natin inaaral yon? Para tayo ay lumago sa kabanalan. Para tayo ay patuloy na magbabago. Ang paglago po sa kabanalan ay pagsunod sa salita ng Diyos. Anong itsura ng kabanalan? Kabanalang mula sa salita ng Diyos. Pwede natin kasi sabihin na, maging banal kayo. Anong itsura nun? Basta magsusuot na ba kami ng puti every Sunday para maging banal kami sa harapan nyo?
Anong itsura nun? Galing pa rin yun sa salita ng Diyos. Kaya dapat mag-aral tayo ng salita ng Diyos para magawa natin yung hinihingi sa atin ng salita ng Ang paglago ay mula sa pag-iwas sa mga masasama at walang kabuluhang kata. Sabi doon sa verse 7, habang lumalago ang ating kaalaman, lumalago rin tayo sa pagkilatis ng mga masama at walang kabuluhang katha ng sanlibutan. Napapansin niyo po ba yan mga kapatid sa inyong paglago spiritual? Yung mga dating yung ini-enjoy ng mga bagay sa sanlibutan, hindi nyo na ini-enjoy ngayon. Kasi nga lumalago na kayo sa kaalaman. Meron na tayong discernment. Eh kung meron na ngayon, eh palaguin pa natin. Lagpasan pa natin. At ang paglago po ay pagsasanay. Sabi dun sa verse 8, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting kapakinabangan, subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay nito at sa darating. Hindi po nakukuha sa isang upuan ang pagsasanay. Nakita na po ba kayo na nag-sit up, pagkatapos niya mag-sit up, may 6-pack abs na agad? Kung may nakakita na kayo, sabihan niyo ako para magaya natin. Gusto natin gawin yon. Pero walang ganon, di ba? Lahat may pagsasanay. Merong diet and exercise. Kaya minsan naiinis ako doon sa mga supplements na na pampapayat daw kuno. Lahat dun sa dulo merong diet and exercise. Eh bakit pa ako inim nito? Mag-diet exercise na lang ako. Kasi sa diet and exercise, doon yung pampapapayat. So ang punto lang dito mga kapatid, hindi ito biglaan. Ito'y pagsasanay. Wala pong banal na pamumuhay kung walang pagsasanay sa banal na pamumuhay. Hindi ka ba banal? Hindi po ito magic. Na kapag ka umupo ka every Sunday, pag uwi mo sa bahay, bigla ka na lang magiging banal. Hindi po magic yun. Tayo ay babanal sa pamamagitan ng pagsunod doon sa mga napakinggan nating salita every Sunday. Kaya, wag isipin ng mga pastor o sino mang matagal na sa pananampalataya na hindi na nila kailangan lumago sa kabanalan. Kasi itong pagsasanay na ito ay hanggang kamatayan na. Sa ayaw nyo man na hindi. May mga pastor po na iniisip na ang paglago ay para lang sa mga members o sa mga nasa labas ng opisina ng pastor. Kaya pagdedemand siya ng paglago, o lumago kayo, pero hindi naman lumalago siya sa kanyang pananampalataya. At may mga matatanda rin, sorry po sa mga may edad na dahil matanda na, akala nila, tumanda na rin ang kanilang kabanalan. Sana hindi kayo ganun. At matanda na ako, siguro matanda na rin yung pananampalataya. Hindi po. Kahit na tumanda ka na, kung hindi mo sinanay ay yung sarili sa kabanalan, hindi ka pa rin matanda sa kabanalan. Tumanda lang yung edad mo. Mas nakakahiya yun. Iwasan din ang kawalan ng tiwala sa probidensya ng Diyos sa pagsasanay. Doon naman sa mga nagsasanay talaga, pero nagsiself-pity, Pastor, wala akong makitang paglago sa akin, pero nagsasanay naman ako. Magtiwala ka sa probidensya ng Diyos. Katulad ng ilustrasyon ko kanina, ang abs, na 6-pack abs, hindi mo makuha sa isang sit-up. Iyak ka ng iyak, Pastor, nagsisit up naman ako everyday, pero wala naman nung malabas. Minsan ganun sa pagkasanay sa kabanalan. Pastor, nagpe-pray naman ako, nagbabasa naman ako ng Bible, pero walang nangyayari sa akin. Magtiwala ka sa providensya ng Diyos. Paunti-unti yan na binabago ng Diyos, hindi lang sa pamamagitan ng mga means of grace ng panalangin at ng pagbabasa, kundi sa lahat ng bagay. Isa pa, paghatol sa ibang ibang kapatid sa pananampalataya sa kanilang paglago.
Tandaan natin na meron tayong antas ng maturity sa bawat isa. Hindi tayo pantay-pantay. Kung ikaw nagsanay na ng ilang taon sa iyong pagpupush up, lumaki na yung mga muscles mo sa iyong kamay, huwag mong asahan yun sa mga isang beses pa lang o kasi simula pa lang nag-push up. Minsan ganun eh. Tagal na sa pananampalataya. Bakit ganyan kapatid? Bakit ang payat-payat mo pa rin? Bakit ang taba-taba mo pa rin? Bakit hindi ka katulad ko? Laki-laki na ng katawan ko. Mas matagal ka na nagsanay kapatid. Imbis na hatulan mo yung kapatid mo, tulungan mo. Paano ka nakaabot dyan sa ganyang kalagayan mo? Bakit ang lalim na ng pasensya mo? Bakit ang lalim na ng kaalaman mo sa salita ng Diyos? Hindi mo ba ako pwedeng tulungan bilang kapatid sa pananampalataya? At syempre, iwasan natin yung paghatol sa kabanalan ng iba na hindi ayon sa salita ng Diyos. Iniisip natin na hindi siya banal kasi meron tayong sariling pananaw, pamantayan ng kabanalan na hindi naman ayon sa salita ng Diyos. Mag-ingat tayo sa ganung bagay. Tandaan natin na ang tunay na kabanalan na taglay ng bawat mananampalataya ay ang kabanalan ni Kristo. Wala tayong kakayahang maging banal sa ating sariling kalakasan at kakayanan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, katanggap-tanggap tayo bilang mga binanal ng Diyos dahil pa rin kay Kristo. Kaya ang pagpapabanal natin ay hindi para sa paghahangad ng paglingap ng Diyos, kundi ito ay biyayang kaloob na ginagawa ng Diyos sa atin. Yung pagpapabanal natin, Diyos ang kumikilos sa atin dyan, mga kapatid. Ang pagpapabanal natin ay yung pagpapabanal ng Diyos sa atin. Kaya, lakasan mo ang loob mo, kapatid. Kung ikaw ay nagsasanay sa kabanalan, lakasan mo ang iyong loob. Ang Diyos ang kumikilos sa iyo. Kung meron kang desire, meron kang puso sa pagkabanalan, ang Diyos ang nagbigay sa iyo niyan. Kaya magtiwala ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanyang kapangyarihan na kaya Kanyang pabanalin sapagkat ito ang Kanyang ipinangako sa Kanyang salita. Which leads me to my last point, nagpapagal at nagsisikap. Ang tanda ng isang mabuting lingkod ay nagpapagal at nagsisikap. Ang pagsasanay ay may kalakip na matagal na paghihirap. Kaya napakahalaga ng pagpapagal at pagsisikap. Sabi po sa verse 9 at verse 10 ng ating text, lahat ang tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos, sapagkat dahil dito ay nagpapagal kami at nagsisikap, sapagkat nakalagak ang aming pag-asa sa Diyos ng buhay, na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga mananampalataya. Ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi po palaging masaya. Hindi talaga ako agree sa notion na pagka ikaw ay Kristiyano na, dapat lagi ka nang nakangiti. Hindi po yung buhay ng isang taong may emosyon. Dahil kung babasahin natin ng Salmo, makikita natin yun, paakyat, pababa yung Salmo. Nababasa niyo ba yung Salmo? Hindi pa laging praise the Lord siya. May mga panahon na, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Kita niyo si Job kanina, binasa natin. Mamatay na sana ako. Dahil nandun siya sa lugok ng paghihirap. Damang-dama niya yung kanyang paghihirap. Yung Lamentations, punong-puno ng panaghoy. Pag-iyak, kung babasahin natin yun, napaka-weird ng mga sinasabi ng Lamentations. Bakit na sinabi yun? Sinasabi ba ng isang Kristiyano yun? Sinasabi ng isang taong nagdadalamhati yun. Tingnan natin si Kristo. Palagi bang masaya si Kristo na nandito siya sa lupa? Hindi, siya'y nagutom, napagod, umiyak, tumangis. Maging ang kanyang mga apostol. Hindi sila lahat na praise the Lord, happy, hallelujah, sambahin niyo ang Panginoon. May mga panahon na sila ay naglumok ng kanilang iyak, talagang bumagsak. Maraming toils, maraming reproaches, inconvenience, annoyance,
mayroong kahirapan, kalamigan, pagkahubad, pagkagutom. Ngunit salamat sa Diyos, sabi sa ating binasa, ang pag-asa ay hindi batay sa mga bagay na ito, kundi ang kanilang pag-asa at ang ating pag-asa ay nakalagak sa Diyos na buhay. Ang ating paglilingkod, mga kapatid, ay hindi po nakabase sa sitwasyon at emosyon natin. Kasi kung nakabase lang sa sitwasyon at emosyon natin, hindi magiging mabuting lingkod ang bawat isa sa atin. Pero kung tayo ay naglilingkod dahil ang ating basihan, ang ating motibo ay dahil sa Diyos, bagamat nandoon tayo sa hindi magandang sitwasyon, kahit na hindi maayos ang ating emosyon, magkakaroon tayo ng pagpapagal at pagtitiis. Kasi nga, ang pag-asa natin ay sa Diyos. Kaya nga kasalanan, mga kapatid, ang kawalan ng pagpapagal at pagsisikap ay tanda po ng kawalan ng pag-asa sa Diyos. Kawalan ng tiwala sa mga salita ng Diyos. Maaaring hindi naniniwala sa mga gantimpalang darating. Oh, dami ko nang ginagawa, dami ko nang... Hindi naniniwala sa pangako ng Diyos na kasama siya sa lahat ng oras at panahon. Maaaring hindi niya kinikilala ang lakas at biyaya na kaloob ng Diyos araw-araw. O maaaring iniisip niya na hindi na sapat ang biyaya ng Diyos sa kanya araw-araw. O mga kapatid, hindi po. Magtiwala tayo, magpagal tayo, magsikap tayo. Bakit? Dahil totoo na ang Diyos ay nagagantimpala sa lahat ng ating mga ginagawa. Siya po ay nangako sa atin na siya ay makakasama natin lagi. Siya po ay nangako na bibigyan tayo ng lakas at biyaya na kailangan natin araw-araw. Siya po ang nagsabi sa atin na sapat na ang kanyang biyaya. Kaya mga kapatid, saan nakalagak yung pag-asa? Nawa nakalagak ito sa Diyos na buhay. At bilang konklusyon, mga kapatid, anong iyong mithiin sa buhay na ito? Anong mithiin mo? Isa bang maging mabuting lingkod? Kung ikaw ay merong mithiin na maging mabuting lingkod, malusog ka ba sa salita ng Diyos? Nagsasanay ka ba sa kabanalan? Nagpapagal at nagsisikap ka ba? Kung oo, sa biyaya ng Panginoon, ikaw ay mabuting lingkod. Tayo po ay